Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ang balita ngayon. Tungkol sa Senado, sa Blue Hearing, Huwebes, magkakaroon ng hearing ulit. Nako, iminungkahi ni Senator Marcoleta si Manong Governor Chavit Singson ipapatawag din daw. Chavit Singson ipapatawag sa Senado. Iminungkahi ni Senador Rodante Marcoleta na ipatawag sa Senate Blue Ribbon Committee hearing si dating Ilocos Governor Chavit Singson. Kaugnay ito sa mga naging pahayag ni Singson na dapat simulan ang investigasyon sa maanomalyang flood control project sa kanilang probinsya, kung saan lumutang din ang pangalan ng mga Diskaya bilang umano'y mga kontraktor. Giit ni Marcoleta, mahalagang marinig ang panig ni Singson upang linawin ang mga aligasyon at makakatulong sa pagbusisi ng mga irregularidad sa multibilyong piso flood control projects. Yan. Tama yan. Kasi dapat dito kayo magsimula mag-imbestiga. Sabi niya, hamon niya sa ICI. So, hindi lang ICI, pati ang Blue Ribbon. Ilocos Norte and Ilocos Sur. Ang Ilocos Norte, isa sa top 10 provinces na nakatanggap ng maraming flood control projects. Ang Ilocos Sur, wala. Hindi siya top 10. So, ang contractor doon, Diskaya. So, magkakalaman na. Okay, so sana ipatawag kasi sa tingin ko, itong mag-asawang Diskaya, ano na sila? No choice sila kundi sabihin na lang kung anong totoo. Total, nandyan naman lang sila. Tago-tago pa, maboboking din. So, kanina, yung mga isiniwalat nila talagang pasabog. Ako, na medyo nasyak ako doon sa napakalinaw na paglalahad ni Curly Diskaya, yung sistema sa DPWH na napaka-corrupt talaga. Na pati si Senator Lacson, dati alanganin siya sa kredibilidad ng mga Diskaya. Ngayon, kanina, sabi niya, ano na yan? Credible na yan sinasabi. Talagang grabe ang control sa flood control projects, ano? Ang mga politiko talaga ang nagmamaniobra. Minamaniobra na kinokontrol nila ang DPWH, pati yung mga bids and awards committee, district engineer, lahat. Kaya mga contractor din, kontrolado ang lahat. Kaya dito, napapatunayan na yung mga pasabog ni Mayor Magalong, ito na, lumalabas na. Lalo na yung porsyentuhan. Grabe. Yung inilahad ng ni Curly Diskaya mula pa ng Aquino administration, nandyan ang kickback. Duterte, may kickback na rin. But grabe, na triple ang kickback panahon ng Marcos administration. 10% lang noong panahon ng Aquino administration ng kickback ng mga politiko. Pagdating na sa Marcos, mabot na ng 30%. And tugma yun sa sinasabi yung mga expose ni na Senator Lacson at Mayor Magalong. From 30 to 40% napupunta sa politiko. So, grabe, ito na yung ito na yung most corrupt, yung corruption scandal in our country ngayon na. Ito na administrasyon ng Marcos Jr. So, lahat naman ng administrasyon, I believe may corruption na sa DPWH. Kaya nga, 10% ng Aquino. Duterte, 12 to 15%. Marcos, 25 to 30%.
So ano pa ang sasabihin ngayon yan ng administrasyong ito? O, lalo na si Senator Soto. Ano, sasabihin pa niya, nagsimula ang matinding kurakutan sa flood control panahon ni Duterte. Sige. Patunayan. Kung Duterte. Yeah. Kung may kurakot-kurakot, imbestigahan na ngayon. Pati si Mark Villar, imbestigahan. Oh, paano ngayon yan? Si DPWX Secretary Singson ng DPWH. Member siya sa Independent Commission. Mapapatunayan ba niya na walang kickback nung kapanahonan nila ng Pinoy administration? Hindi ako maniwala. Pati yan, Gloria, previous presidents, meron na yan. Kasi nga, yun na yung Puera de los Benos, ha? May mga matitinong empleyado rin sa DPWH. Kailan mulat sa pool. Nandyan na ang corruption. Ang mga most corrupt agencies sa perception ng taong bayan, BIR, Customs, DPWH. Meron pa ba? Itong tatlong ito. So ngayon lang pumutok. Kasi grabe na talaga. Bakit pumutok? Nang dahil din sa presidente. Nagmayabang. Last year na SONA, 5,500 control projects nandyan na. Mabuti na lang, meron tayong Bagyo Katrina. After that, sunod-sunod na bagyo na. This year, galing siya sa US, naabutan niya yung nagkasabay-sabay bagyo at habagat. Tapos sabi pa niya, tanggapin nyo na yan. New normal na kasi. Sa tindi ng ulan, ganyan talaga. Wala na tayong magagawa. Anong klaseng presidente yan na wala na tayong magagawa? Or kung wala tayong magagawa, bakit tayo nagkaganito? So, Manong Chavit, Governor Chavit Singson, sana imbitahan kayo at I believe nakahanda kasi siya ang naghamon eh. Simulan nyo ang investigasyon dito sa amin. Siya naghamon. So, believe din ako dito kay Senator Marcoleta na very responsive siya. So, ano naman pasabog ni Manong Chavit, abangan natin sa Huwebes. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para itong tribo makapagpatayo ng mas maayos na tahanan dahil tumutulo na ang bubong nila. Butas-butas na ang yero or yung iba walang yero, trapal, sako, cellophane lang. Panoorin nyo ang video na ito. Ani ang natagaan na mo og yero. So mag-atop na ni siya karon. Anong atop? Kay ulan wa gyud among masilungan. Trapal lang. Muna ni ang atop. So muna ni ang atop sa tagaan na mo gero. Silupin lang na ay mga tubig. Oh, duha na gid kasapa. Trapal. Tanawa ang busog nga trapal. Ang sulod okay ra kay na kuanan naman mi. Itag-agas. Kayong nag-agas. Good ang tubig yun. Agas. Salamat ko sa Ginoo. Kay Tagaan dito. Atop nga yero. pero nga makaatop ko. Tanawan ning atong atop silupin og trapal. Ano yan na ato? Karon naman na gyud sa pag-atop. Ayo na gyud nga tan-awon kayo man na sa pag-atop. So napulihan na tong mga silupin lang og trapal nga ilang atop. At may nga kuan na kagagatog na migsin, nakuha na among kuan, ato nga silupin og trapal, og mga sako.
Lagi. Pasalamat mi na nga nay nagatag sa amo. Oo. Karon di na mi ulanan. Salamat sa Ginoo Oo. nga nagatag sa amo. Oo, sige, salamat kaayo. Naay nagatag sa amo Mm. among iro. Kaya among mga anak Mm. na ulanan. Mm.